Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabayan. Narito tayo sa gitna ng bagyong Yuan, no? Nakita niyo naman po mga kabayan, sabi nila paalis na daw po yung bagyo mga kabayan. Pero ang lakas pa rin po, napakalakas pa rin po mga kabayan, ang daming nabuwal, no? Muntik na tayong ma-stranded po mga kabayan sa daan. Maraming kahoy po na nabuwal mga kabayan dahil sa hagupit, no, ng bagyong Yuan po mga kabayan. Grabe, Diyos ko, pati poste ng kuryente ay nabuwal, no, at akala natin mas stranded tayo kanina mga kabayan. Kaya ito, pababa tayo kay Tatay Romy at nakita nyo naman po mga kabayan yung ating sinapit ngayon. Kaya Diyos ko, ang dami talagang nasalanta, ang daming naapektuhan po mga kabayan. Halos buong Pilipinas ang naapektuhan ni bagyong Yuan po mga kabayan. Ganun pa man, syempre, sabi ko nga, rain or shine, basta kaya po, go tayo. Awa ng Diyos, hindi naman as in na hindi katulad sa ibang mga kabayan na talagang super typhoon, no, grabing bayo sa hangin mga kabayan. Yung iba nga sabi nila is bagyong sabi nila signal number 5, pero dito sa atin mukhang signal number 2, so signal number 3 lang po mga kabayan, na hindi siya ganon kalakas yung hagupit ng bagyo. Simula dito sa tuktok po mga kabayan, nakita nyo naman ang daming mga saging na nagtumbahan po mga kabayan. Ayan, no, Diyos ko, ang tataba pero hindi nagsilbi mga kabayan. Ang tataba, hindi umubra ang taba at ang laki ng mga punong saging, natumba, nabuwal. So ayan, nilinis na nga ito mga kabayan, no? Halatang nilinis na dahil nakaputol-putol na. Buti lang bago tayo dumating mga kabayan, may napadaan na dito at nilinis na nila. Kaya mag-ingat, doble ingat tayo, Diyos ko. Sa balita, ang daming baha, no? Talagang lubog ang kanilang bahay. Mga sasakyan inaano ng baha mga kabayan, binuwal ng bagyong Yuan ang mga sasakyan. Grabe, napakatindi talaga mga kabayan. Parang bibihira lang ito sa atin, no? Na yung tinatawag na super typhoon. So ayan mga kabayan, ayan, napakataba niyan at ang laki ng buwig. Pero syempre, wala na tayong magagawa. Siguro pwedeng gawin linupak yan mga kabayan, no, yung nilupak ganyan ka ano, or sobrang ano pa talaga, sobrang nipis pa ng laman. Kaya marami ngayong mga pananim sa ating mga katutubong aitas na hindi nakapagpitas, no, or hindi pa kayang pitasin mga kabayan na nasira ng bagyo. Diyos ko, okay lang po yung siguro mga kabayan masira yung pananim natin, yung bahay natin, basta ligtas na walang nasaktan na pamilya po mga kabayan or miyembro ng pamilya, kasi yun ang mahirap. Okay lang yung mga nabuwal, yung mga pananim, okay lang yung mga bahay na natanggalan ng bubong, na baha and everything, yung mga gamit na nawala, okay lang po yun. Ang importante ay walang nawala sa isa sa miyembro ng pamilya at patuloy sa buhay-buhay. Pwede pa naman magtanim ulit at pwede naman gumawa ulit ng bahay. Pwede naman din maghanap buhay para mabili yung mga gamit na nawala or inano ng baha or naapektuhan ng bagyong typhoon po mga kabayan. Typhoon, super typhoon. So syempre, hindi talaga natin pwedeng ayawan yung ganitong mga sakuna mga kabayan. Darating at darating po talaga sa atin yan, no? Kaya lagi lang tayo magdasal na sana yung mga ganitong sakuna ay makakayanan natin, malalabanan po natin mga kabayan. Kasi hindi tayo makakaligtas. Pag gusto na ng Panginoong Diyos ay walang exempted pagdating kung talagang para sa atin itong mga ganitong sakuna mga kabayan. Kung dito talaga sa Pilipinas, hindi pwedeng ilipat natin doon sa Amerika, no? Kung yan ang gusto ng Diyos na ipatikim sa atin itong mga pagsubok. So ayan, binaybay natin ngayon papuntang kay Tatay Romy, kasi i-check natin mga kabayan kung okay lang po ba sila dito, no, dahil
malamang ay kinakabahan malamang kinakabahan si Tatay Romy ngayon mga kabayan, dahil kagabi pa super lakas ng hangin, no? Nakita nyo naman ang bakas ng bagyo mga kabayan. Kahit anong klaseng puno, ang dami talagang nabuwal na malalaking puno mga kabayan. Talagang nagpakita talaga ng mabangis na hagupit mga kabayan itong bagyong Yuan. Kayo, kumusta po kayo dyan? Dahil alam ko, no, ang pagkakaalam ko mga kabayan, malawak o malaki ang pininsala ni bagyong Yuan po mga kabayan. Kayo, kumusta naman po ang kalagayan nyo sa lugar nyo po dyan? Kumusta kayo? Kumusta ang inyong lagay dyan? Ito kami kahit papaano dito sa Pampanga ay itong bandang tanghali po mga kabayan, sumisilip ang haring araw. Pero ang ulan po mga kabayan, pabusod-bugsod, at yung hangin po mga kabayan, ganun din. Ulan, hihinto, din papalit yung malakas na hangin, and then hihinto yung hangin, uulan. O tulad nitong mga kabayan, 'di ba? Palitan po sila, no? Then yung ayan po. 'Di ba? Ito pwede na tong linupak mga kabayan, baka ipakuha ko to. No, kasi hindi mapakinabangan, sayang, lupakin na lang. Makakain pa, mamerienda pa natin, hindi masayang, talagang totaling masira lang dyan. Bandang Isabela, no, yung mga Cagayan Valley, grabe. Yan talaga ang puntarya ng bagyo mga kabayan, yung mga lugar na yan, yung Aurora, Isabela, Cagayan Valley. Yan talaga, grabe. Super typhoon talaga, no? Super lakas talaga ang hangin dyan. Buti lang dito bandang Pangasinan, no? At saka Pampanga po mga kabayan, ay feeling ko parang signal number 3 or signal number 4 po mga kabayan. Kasi yung signal number 4, napakalakas na po yun. Kung paano kung signal number 5 pa mga kabayan, no? Yung kotse na nakaparada lang dyan mga kabayan sa signal number 4, kapag medyo mataas sa signal number 5, kaya niyang itulak, kaya niyang ibuwal mga kabayan. Ganyan kalakas. Samantalang ang bibigat ng mga kotse mga kabayan, na pag itulak ng maraming tao, hindi basta-basta. Pero sa hangin po mga kabayan, kayang-kayang ibuwal. Ang daming mga sasakyan po mga kabayan na nakita ko bukod doon sa anod ng baha, no? Tinangay ng baha po mga kabayan. Merong ibang mga sasakyan na talagang, Diyos ko, para silang papel po mga kabayan, hinagupit, no? Inararo ng malakas na hangin mga kabayan. Kaya mag-ingat sa mga may dalang sasakyan, no? Kailangan laging alerto ang utak, laging mindset po mga kabayan, na laging i-anticipate yung mga bagay-bagay, no? Laging advance ang mga bagay-bagay mga kabayan, para kahit paano, syempre, alam naman natin na may sakuna, alam naman natin may bagyo, alam naman natin may hangin. So ngayon, ang gagawin natin, maging alerto ang utak natin, maging mapagmatsyag sa galaw, sa panahon, kung ano yung kinakaharap natin mga kabayan, para kahit paano ay maiwasan natin ang mga bagay-bagay. Okay, so ayan, malapit na po tayo kay Tatay Romy mga kabayan. Hindi ko pa nakita yung bahay ni Tatay Romy po mga kabayan, kasi hindi pa makita-kita doon sa sa itaas, dahil may mga puno ng kahoy syempre na dadala ng hangin, no? Kaya ngayon ay puntahan natin, sana ay walang nangyari sa bahay ni Tatay Romy mga kabayan. Hindi naman masyado ditong malakas ang hangin, no? Hindi masyadong malakas ang hangin dito mga kabayan, kasi nasa ilalim sila, no? Nasa ilalim, pero hindi tayo sure. Hindi tayo sure kasi iba kasi ang lakas doon sa taas. Iba ang lakas doon sa taas kaysa sa dito po mga kabayan. Iba yung lakas dito. Siyempre, nasa ibaba sila, o katulad ngayon, medyo tahimik dito, pero doon sa itaas po mga kabayan, binabayo ng hangin. So sana ay hindi problema. Ang buti na lang talaga na hindi pa natin naumpisahan yung CR, yung bubong at kwarto po mga kabayan, kasi last time katatapos lang ng bahay ni Tatay Romy, no, bumagyo,
nabagsakan ng malaking sanga. Kaya yung bagong gawa na bahay ni Tatay Romy is naganda yupi-yupi. Okay lang naganda yupi-yupi mga kabayan. At least hindi natamaan si Tatay Romy. Kasi at that time parang si Tatay Romy lang dyan at saka si Kuya Bentot. No, subuti na lang ay hindi nadaganan yung nakatira. Okay lang yung nayupi ang yero. At least yung mga kahoy mga kabayan hindi naman bumigay o hindi naman nabali, no? Yun lang talaga yung sangang malaki na pumatong doon, bumagsak doon sa bubong sa bahay ni Tatay Romy. Kaya inisip ko na naman, sabi ko Diyos ko butin lang hindi tayo napuspon no nakaraan kasi hindi pa nakapag-deliver, panay ulan. Tapos kung kailan ako nag-schedule na mamili ng materyales, napuspon ulit kasi papasok daw ang super typhoon. So sabi ko, okay, sige, baka mamaya kasi may mga kahoy pa doon. No, kaya pala hindi kami natuloy ng nakaraan, may purpose din, no, dahil paparating itong super typhoon po mga kabayan. Kasi Diyos ko, nakakatakot last time, katatapos lang talaga. 2 araw lang ang pagitan, bumagyo, nabagsakan yung bagong gawang bahay mga kabayan. Nako, nakakaawa yung bahay mga kabayan, pero syempre ganun talaga. Ang importante, walang nasaktan si Bentot and Tatay Romy. So ayan mga kabayan, aray, so ayan na nga po mga kabayan, nakita ko na. So far so good yung mga bubong mga kabayan. Ang extension lang na puro tali at trapal, yun lang po ang nakita kong nilipad. So ayan po mga kabayan, okay, tuloy tayo mga kabayan. At least nakatayo pa rin po yung bahay ni Tatay Romy. Hindi tinangay ng malakas na hangin. At least nakatayo pa rin po mga kabayan. Ayan. Nakita nyo naman po mga kabayan, yung ibang malalaking kahoy dyan, tinanggal sa medyo malapit sa sa bahay ni Tatay Romy. Nagbawas tayo diyan kasi inisip natin yung mga ganito na may bagyo. Pero yung pinakamalaki na isa diyan mga kabayan, hindi pa namin naalis, no? Kasi hindi naman kasi yan Tatay Romy, sa may-ari ng lupa yan. Kaya hindi namin maalis-alis mga kabayan. Pero sabi ng may-ari ng lupa ay putulin nila at ipagawa nila ng bahay. So sana magawa nila kaagad, maputo nila kasi delikado po yan sa bahay ni Tatay Romy talaga mga kabay, napakadelikado, no? Napakadelikado kapag ang bahay mo ay napalibutan ng malalaking kahoy. May mga talaga pagkakataon na hindi natin maiwasan na darating sa buhay natin mga ganitong panahon. Okay, so ayan, nakita na natin, medyo lumuwag na ang aking puso na yan lang ang nilipad ng hangin mga kabayan, yung trapal na temporary na extension, no, para ayan ang ating magiging lalagyan ng bubong son. So ayan po mga kabayan, no, kahit bagyo mga kabayan, si Bentot hindi rin magpapigil. Ayun po iwan ko ba? Ba't po mo? Ganyan ginagawa ni Bentot. Kahit bagyo, hala, kahit delikado, hala, sige. Ba't nandyan ka, bagyo? Anong mapali? Nainitan ka pa sa lagay mo niyan na may bagyo na? Hoy, ka mag-obra. Ako mag-obra? Sige. Maganda pala kasi pinapauwi ka na nga. Ako na mag-obra. Doon ka. Ako na mag-obra. Sinaway ko nga na huwag mo nang gumawa. Sinabihan pa ako na ako, sige, ikaw mag-obra. May bagyo, wala? May bagyo, wala? Walang bagyo? Huwag daw akong pumunta dito kasi mahiwa ako. Kilala ko. Huwag mo akong papuntahin dyan, baka mahiwa ako. Huwag daw akong pupunta mga kabayan para hindi ako mahiwa. Ako na magtrabaho. Pahinga ka, painawa, ako na magtrabaho. Palit tayo. May bagyo.
Wala daw bagyo mga kabayan. Hindi mo Shh! Hindi mo naririnig bagyo, hangin. Hindi mo naririnig hangin. Angin. Malakas. Ito. Malakas ako. Kagabi? Yan. Hindi na, baka matumba. Kailangan, ganunin na. Ha? Magtibayad. Napalaga. Alisin natin sa sunod. Yes, sekali. Uya, delikado. Lakas na. Baka mabags... Nagtual yung tanong. Sabakan niya, kaya. Ah? Sabakan na lang. Tabasan? Oo. Wag kang aakyat. Delikado. Kaya. Sarap. Hindi pwede. So ayan, makulit rag. Mabag. Mas, lamoy na kan. Ako na lang magtrabaho, ayaw mo magpasaway eh. So ito yung mga niya mga kabayan, na yung may-ari ng lupa dito ay nagpagawa ng bahay, yung mga sanga-sanga na hindi na mapakinabangan na nabuwal dyan. Ito yung ginagawa niya mga kabayan para uling niya mga kabayan. Nakita niyo naman yung uling niya, super laki na po yung uling niya mga kabayan. Kailang ang lalaki pa at ang bibigat. Kaya ito yung minsan na pinapagalitan ko mga kabayan, dahil alam pala niya na may bagyo, kilos pa rin ng kilos, no? Alam naman niya may bagyo mga kabayan, gumagawa pa rin. 'Di ba? So, syempre, mapahamak siya mga kabayan. O kahit sabihin natin open dito mga kabayan, no? Malamig, umuulan. No? Yan si Kuya Bintot, ganyan siya ka sa trabaho niya. Na minsan ay naaaboso niya yung katawan niya mga kabayan. Okay, so ayaw magpaawat, hayaan po muna natin siya. Total ay tawag nito, open naman dito, malalayo yung malalaking kahoy, kahit matumba hindi naman matamaan side by side po mga kabayan. Kaya ayaw magpaawat. Sabi nga sa akin, siya na lang daw doon magpahinga at ako na lang magtrabaho daw. O, tapos hindi ako pinapupunta dahil baka daw mahiwa ako. Kaya ayan. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.